Steps to withdraw BL funds using the app. Open nyo lang yung Sun Life PH app, click nyo ito. Dito nyo makikita yung buong fund value, yung policy number, kailan kayo kumuha ng policy. Ito naman, kapag matured na yung policy o wala ka ng babayarang premium. Itong part na 'to, dito mo makikita yung pinili mong mutual fund. Ito ang pinili ko, Peso Balan Fund, tsaka Peso Bond Fund. Click nyo lang yung service request, tapos, withdraw from my BUL, pindutin niyo ito. Ito yung list ng proof of bank account. Ito pala yung sample na pinadala ko na certificate of bank deposit. Sa bank app niyo ito makikita, tapos mag-request lang kayo. Ilagay niyo pala yung buong address ng Sun Life. Dapat makikita yung pangalan ninyo, account details katulad ng account number, tsaka account balance. Sa valid IDs naman, ito yung mga list. Bale yung pinili ko dito yung UMIDs. Before pala kayo mag-proceed dito, i-ready niyo na lang pala yung PDF file at picture ng ID sa phone niyo para ready to upload na lang. After nun, proceed na kayo rito. Dito niyo ilalagay yung fund na gusto niyo i-withdraw. Tapos tumawag pala ako sa Sun Life, sabi nung nakausap ko, magtira daw at least ng 5,000. Kaya saktong 190K na lang yung wini-draw ko, and then click niyo yung proceed. Ayun, tapos na, hihintayin na lang yung update. How long does the withdrawal process take? Click niyo lang 'tong track my request. Tapos ito, makikita niyo yung queued for evaluation. Bale nagsimula 'to noong August 14. Bale 6 days din ang tinagal nito. Ito na yung pinakamatagal sa process. Bale ito August 20, evaluating request naman siya, and then isang araw lang din 'to, kinabukasan okey na siya. Hihintayin na lang yung pera sa bangko. Ito, ito pala yung email na mare-receive mo galing sa SeaBank kapag napadala na ng Sun Life yung fund na wini-draw mo. Ito naman yung email na mare-receive mo galing sa Sun Life. Ito yung exact na binawas dun sa mutual fund, dun sa 190K. Bale tinawag ko na rin 'to na sa Sun Life hotline nila na kung puwede bang peso balance fund lang yung withdrawing ko or isang fund lang yung wi-withdrawin ko, hindi daw yung puwede. Bale yung total na wi-withdrawin mo ihahati nila dito sa dalawa mong fund. Kasi naisip ko lang no'n dati, ah, itong peso balance fund halos, flat lang yung performance niya. From 2015 hanggang 2025 halos pababa nga siya, eh. Kaya naisip ko kunin na lang siya. Ta's iwan ko na lang 'tong peso bond fund kasi pataas siya, eh, tingnan niyo. From 2015 pataas siya hanggang 2025. Ayun sana ang plano ko, iiwan na lang sana 'tong peso bond fund. Kaso kung babawasan parehas, eh, di kunin ko na lang lahat. Ta's ito yung natitira na lang na 5,600. Sakto din pala 'tong 5,600 kasi, dito ibabawas yung mga admin charges, mga gano'n. Hindi ko lang sure kung liliit na yung charges kasi nga nabawasan na. Kasi dati 190,000 'to, sobrang laki nung binabawas nila monthly sa admin charges. Kaya sana, maliit na lang para
Itong, natitira kung maubos man dadagdagan ko na lang para covered pa rin ako ng policy ko na 1,000,000 hanggang mag-70, 'di ba? Sayang din kaso yung 1,000,000 hindi mo alam kung after 50 years, may value pa rin. Pero sulit pa rin kung maliit na lang yung charges na kukunin kahit tinutuloy-tuloy ko na lang. Why am I withdrawing my funds? Yun nga, bale matured na yung policy tsaka wala na akong binabayarang premium. Tapos yung winithdraw ko na fund na pera, plano namin ilagay na lang dito sa MP2 or sa Salmon na malaki din ang bigayan ng dividend tsaka interest rate. Yun lang, may mga ito pala yung mga upcoming videos ko na series about sa insurance. Gagawa din ako about sa pagba-budget ko, anong plan ko para maging financially independent, retire early kami or FIRE. Maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo ng suggestion o katanungan about sa BUL. Yun lang, thank you, bye.